Ang Adventist Home, Seksyon 3, Pagpili ng katuwang sa buhay. Kabanata 6, Ang dakilang desisyon. Isang maligaya o hindi maligayang pag-aasawa. Kung ang mga nag-iisip ng pag-aasawa ay hindi magkakaroon ng miserable, malungkot na pagmumuni-muni pagkatapos ng kasal, dapat nila itong gawing paksa ng seryoso, same time na pagmumuni-muni ngayon. Ang hakbang na ito na ginawa ng hindi matalino ay isa sa pinakamabisang paraan ng pagsira sa pagiging kapaki-pakinabang ng mga kabataang lalaki at babae. Ang buhay ay nagiging isang pasanin, isang sumpa. Walang sino man ang makakasira ng kaligayahan at pagiging kapaki-pakinabang ng isang babae, at gawin ang buhay na isang nakasusuklam na pasanin, bilang kanyang sariling asawa, at walang sino man ang makakagawa ng isang daang bahagi upang palamigan ang mga pag-asa at adhikain ng isang lalaki, upang maparalisa ang kanyang mga lakas at masira ang kanyang impluensya at mga inaasam-asam bilang kanyang sariling asawa. Ito ay mula sa oras ng kasal na maraming mga kalalakihan at kababaihan ang nakikipag-date sa kanilang tagumpay o pagkabigo sa buhay na ito, at ang kanilang mga pag-asa sa hinaharap na buhay. Nais kong maiparamdam at maiparamdam sa mga kabataan ang kanilang panganib, lalo na ang panganib ng hindi masayang pagsasama. Ang kasal ay isang bagay na makakaimpluwensya at makakaapekto sa iyong buhay sa mundong ito at sa darating na mundo. Hindi susulong ng isang same-time na Kristiyano ang kanyang mga plano sa direksyong ito nang hindi nalalaman na sinasang-ayunan ng Diyos ang kanyang landasin. Hindi niya gugustuhing pumili para sa kanyang sarili, ngunit madarama niya na dapat pumili ang Diyos para sa kanya. Hindi natin dapat bigyang kasiyahan ang ating sarili, sapagkat hindi pinasyahan ni Kristo ang kanyang sarili. Hindi ko maiintindihan ang ibig sabihin na ang sinuman ay magpakasal sa isang taong hindi niya mahal. Ito ay magiging kasalanan, ngunit hindi dapat hayaang humantong sa kapahamakan ang magarbong at emosyonal na kalikasan. Hinihiling ng Diyos ang buong puso, ang pinakamataas na pagmamahal. Dahan-daang magmadali, iilan ang may tamang pananaw sa relasyon ng mag-asawa. Marami ang tila nag-iisip na ito ay ang pagkamit ng perpektong kaligayahan, ngunit kung malalaman nila ang isang kapat ng sakit ng puso ng mga lalaki at babae na nakatali sa mga tanikala ng panata ng kasal na hindi nila kayang sirain, hindi sila magugulat na matunten ko ang mga linyang ito. Ang pag-aasawa, sa karamihan ng mga kaso, ay isang pinakamasakit na pamatok. Mayroong libo-libo na pinagsasama ngunit hindi tugma. Ang mga aklat ng langit ay nabibigatan ng mga paghihirap, kasamaan, at pang-aabuso na nakatago sa ilalim ng mantle ng kasal. Ito ang dahilan kung bakit babalaan ko ang mga kabataang nasa edad na para makapag-asawa na magmadali ng dahan-dahan sa pagpili ng makakasama. Ang landas ng buhay may asawa ay maaaring magmukhang maganda at puno ng kaligayahan, ngunit bakit hindi ka mabibigo gaya ng libo-libong iba pa? Dapat isaalang-alang ng mga nag-iisip na magpakasal kung ano ang magiging katangian at impluwensya ng tahanan na kanilang itinatag. Sa kanilang pagiging magulang, isang sagradong pagtitiwala ang ibinibigay sa kanila. Sa kanila nakasalalay sa malaking sukat ang kapakanan ng kanilang mga anak sa mundong ito, at ang kanilang kaligayahan sa mundong darating. Sa malaking lawak, tinutukoy nila ang pisikal at moral na selyo na natatanggap ng mga maliliit. At sa katangian ng tahanan nakasalalay ang kalagayan ng lipunan, ang bigat ng impluwensya ng bawat pamilya ay magsasabi sa pataas o pababang sukat. Mahahalagang salik sa pagpili, ang mga kabataang Kristiyano ay dapat mag-ingat ng husto sa pagbuo ng mga pagkakaibigan at sa pagpili ng mga makakasama. Mag-ingat, baka ang iniisip mo ngayon na purong ginto ay maging base metal. Ang mga makamundong asosasyon ay may posibilidad na maglagay ng mga hadlang sa paraan ng iyong paglilingkod sa Diyos, at maraming kaluluwa ang nasasira ng hindi maligayang pagsasama, maging negosyo man o matrimonial, sa mga taong hindi kailanman makakataas o makapagpaparangal. Timbangin ang bawat damdamin, at panuurin ang bawat pag-unlad ng pagkatao sa taong sa tingin mo ay mag-uugnay sa iyong kapalaran sa buhay. Ang hakbang na iyong gagawin ay isa sa pinakamahalaga sa iyong buhay, at hindi dapat madaliin. Habang nagmamahal ka, huwag kang magmahal ng bulag. Suriing mabuti kung ang iyong buhay may asawa ay magiging masaya o hindi maayos at kahabag-habag. Hayaan ang mga tanong na itaas, matutulungan ba ako ng pagsasamang ito patungo sa langit? Madaragdagan ba nito ang pagmamahal ko sa Diyos? At ito ba ay magpapalaki sa aking saklaw ng pagiging kapaki-pakinabang sa buhay na ito?
Kung ang mga pagninilay na ito ay walang sagabal, kung gayon sa takot sa Diyos ay sumulong. Karamihan sa mga lalaki at babae ay kumilos sa pagpasok sa relasyon sa pag-aasawa na tila ang tanging tanong para sa kanila upang ayusin ay kung mahal nila ang isa't isa. Ngunit dapat nilang matanto na ang isang responsibilidad ay nakasalalay sa kanila sa relasyon ng kasal na higit pa rito. Dapat nilang isaalang-alang kung ang kanilang mga supling ay magkakaroon ng pisikal na kalusugan at mental at moral na lakas. Ngunit kakaunti ang gumalaw ng may matataas na motibo at may mataas na mga pagsasaalang-alang na hindi nila basta-basta maitatapon, na ang lipunan ay may inaangkin sa kanila, na ang bigat ng impluwensya ng kanilang pamilya ay magsasabi sa pataas o pababang sukat. Ang pagpili ng makakasama sa buhay ay dapat na pinakamainam upang matiyak ang pisikal, mental, at espiritual na kagalingan para sa mga magulang at para sa kanilang mga anak, tulad ng magbibigay daan sa mga magulang at mga anak na pagpalain ang kanilang kapwa at parangalan ang kanilang lumikha. Mga katangian na hahanapin sa isang prospective na asawa, hayaan ang isang kabataang lalaki na humanap ng taong tatabi sa kanya na karapat-dapat na pasanin ang kanyang bahagi sa mga pasanin sa buhay, isang taong ang impluwensya ay magpaparangal at magpapadalisay sa kanya, at magpapasaya sa kanyang pagmamahal. Ang mabait na asawa ay mula sa Panginoon. Ang puso ng kanyang asawa ay ligtas na nagtitiwala sa kanya. Gagawin niya ito ng mabuti at hindi masama sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Ibinubuko niya ang kanyang bibig na may karunungan, at nasa kanyang dila ang batas ng kagandahang loob. Siya'y tumitingin na mabuti sa mga lakad ng kanyang sangbahayan, at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Ang kanyang mga anak ay nagsisibangan, at tinatawag siyang mapalad, gayon din ang kanyang asawa, at siya'y pinupuri niya, na sinasabi, maraming anak na babae ang gumawa ng may kabanalan, ngunit hinihigit mo silang lahat. Siya na nagkamit ng gayong asawa ay, nakasusumpong ng mabuting bagay, at nagtatamo ng linggap ng Panginoon. Narito ang mga bagay na dapat isaalang-alang, ang pinakasalan mo ba ay magdadala ng kaligayahan sa iyong tahanan? Siya ba ay isang ekonomista, o siya, kung may asawa, ay hindi lamang gagamitin ang lahat ng kanyang sariling kita, ngunit ang lahat ng sa iyo upang bigyang kasiyahan ang isang walang kabuluhan, isang pagmamahal sa hitsura. Tama ba ang kanyang mga prinsipyo sa direksyong ito? May maaasahan ba siya ngayon? Alam ko na sa isipan ng isang lalaking nahuhumaling sa pag-ibig at pag-iisip ng pag-aasawa ang mga tanong na ito ay aalisin na parang walang kahihinatnan. Ngunit ang mga bagay na ito ay nararapat na isaalang-alang, sapagkat ang mga ito ay may kinalaman sa iyong buhay sa hinaharap. Sa iyong pagpili ng isang asawa, pag-aralan ang kanyang pagkatao. Magiging isa ba siyang matyaga at matyaga? O titigil na ba siya sa pag-aalaga sa iyong ina at ama sa mismong oras na kailangan nila ng isang malakas na anak na masasandalan? At aalisin ba niya siya sa kanilang lipunan upang maisakatuparan ang kanyang mga plano at para sa kanyang sariling kasiyahan? At iiwan ang ama at ina na, sa halip na magkaroon ng isang mapagmahal na anak na babae, ay nawalan ng isang anak na lalaki. Mga katangian na hahanapin sa isang prospective na asawa, bago ibigay ang kanyang kamay sa pag-aasawa, dapat tanungin ng bawat babae kung karapat-dapat ba ang taong pagsasama samahin niya ang kanyang kapalaran. Ano ang kanyang nakaraang record? Puro ba ang buhay niya? Ang pag-ibig ba na ipinapahayag niya ay isang marangal, mataas na katangian, o ito ba ay isang emosyonal na pagmamahal? May mga katangian ba siya ng karakter na magpapasaya sa kanya? Makakahanap kaya siya ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa pagmamahal nito? Pahihintulutan ba siyang panatilihin ang kanyang pagkatao, o dapat bang isuko ang kanyang paghatol at konsensya sa kontrol ng kanyang asawa? Maaari ba niyang igalang ang mga pag-aangkin ng tagapagligtas bilang pinakamataas? Ang katawan at kaluluwa, mga kaisipan at mga layunin, ay mapapanatili na dalisay at banal. Ang mga tanong na ito ay may mahalagang kaugnayan sa kapakanan ng bawat babae na papasok sa relasyon ng kasal. Hayaang ang babaeng nagnanais ng mapayapa, masayang pagsasama, na makakatakas sa hinaharap na paghihirap at kalungkutan, ay magtanong bago niya ibigay ang kanyang pagmamahal, may ina ba ang aking kasintahan? Ano ang selyo ng kanyang karakter? Kinikilala ba niya ang kanyang mga obligasyon sa kanya? Naaalala ba niya ang kanyang mga kagustuhan at kaligayahan? Kung hindi niya iginagalang at igagalang ang kanyang ina, magpapakita ba siya ng paggalang at pagmamahal, kabaitan at atensyon, sa kanyang asawa?
Kapag tapos na ang novelty of marriage, mamahalin niya pa ba ako? Pagtitiyagan ba niya ang aking mga pagkakamali, o magiging mapanuri, mapagmataas, at diktatorial? Ang tunay na pagmamahal ay makaligtaan ng maraming pagkakamali, hindi sila makikilala ng pag-ibig. Tanggapin lamang ang dalisay, malalaking katangian, hayaan ang isang kabataang babae na tanggapin bilang isang kasama sa buhay ang isa lamang na nagtataglay ng dalisay, makalalaking katangian ng pagkatao, isang masipag, naghahangad, at tapat, isang taong nagmamahal at may takot sa Diyos. Iwasan ang mga walang galang. Iwasan ang taong mahilig sa catamaran, iwasan mo ang taong manunuya sa mga bagay na banal. Iwasan ang lipunan ng isang taong gumagamit ng bastos na pananalita, o nalulong sa paggamit ng kahit isang baso ng alak. Huwag makinig sa mga mungkahi ng isang tao na walang katuparan sa kanyang responsibilidad sa Diyos. Ang dalisay na katotohanan na nagpapabanal sa kaluluwa ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na alisin ang iyong sarili mula sa pinakakasasyang kakilala na alam mong hindi nagmamahal at natatakot sa Diyos, at walang alam sa mga prinsipyo ng tunay na katwiran. Maaaring lagi nating tiisin ang mga kahinaan ng isang kaibigan at ang kanyang kamangmangan, ngunit hindi kailanman sa kanyang mga bisyo. Mas madaling magkamali kaysa itama ito. Ang mga pag-aasawa na pabigla-bigla at makasariling pinaplano sa pangkalahatan ay hindi maganda ang resulta, ngunit kadalasan ay nagiging miserableng kabiguan. Ang magkabilang panig ay nahahanap ang kanilang sarili na nalinlang, at malugod nilang tatanggalin ang kanilang ginawa sa ilalim ng isang pagkahibang. Mas madali ang magkamali sa bagay na ito kaysa itama ang pagkakamali pagkatapos na gawin ito. Mas mabuting putulin ang hindi matalinong pakikipag-ugnayan, kahit na ang isang pakikipag-ugnayan ay pinasok ng hindi lubos na nauunawaan ang katangian ng isa na nais mong pagsamahin. Huwag isipin na ang pakikipag-ugnayan ay ginagawang isang positibong pangangailangan para sa iyo na tanggapin sa iyong sarili ang kasalmanata at iugnay ang iyong sarili habang buhay sa isang hindi mo kayang mahalin at igalang. Maging maingat kung paano ka papasok sa mga may kondisyong pakikipag-ugnayan, ngunit mas mabuti, putulin ang pakikipag-ugnayan bago ang kasal kaysa maghiwalay pagkatapos, gaya ng ginagawa ng marami. Maaari mong sabihin, ngunit binigay ko na ang aking pangako, at babawiin ko pa ba ito? Sumasagot ako, kung ikaw ay gumawa ng isang pangako na salungat sa mga kasulatan, sa lahat ng paraan ay bawiin ito ng walang pagkaantala, at sa pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay magsisi sa pagkahibang na nagbunsod sa iyo na gumawa ng padalos-dalos na pangako. Higit na mas mabuting bawiin ang gayong pangako, sa pagkatakot sa Diyos, kaysa tuparin ito, at sa gayo'y siraan ang iyong mailalang. Hayaang ang bawat hakbang tungo sa isang alyansa ng mag-asawa ay mailalarawan ng kahinhinan, pagiging simple, katapatan, at isang marubdob na layunin na pasayahin at parangalan ng Diyos. Ang kasal ay nakakaapekto sa kabilang buhay kapwa sa mundong ito at sa daigdig na darating. Ang isang time-time na Kristiyano ay hindi gagawa ng mga plano na hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Kabanata 7, True Love or Infatuation. Ang pag-ibig ay isang mahalagang regalo mula kay Jesus. Ang pag-ibig ay isang mahalagang regalo na tinatanggap natin mula kay Jesus. Ang dalisay at banal na pagmamahal ay hindi isang pakiramdam, ngunit isang prinsipyo. Ang mga pinakikilos ng tunay na pag-ibig ay hindi makatwiran o bulag. Kaunti lang ang tunay, tapat, wagas na pag-ibig. Ang mahalagang artikulong ito ay napakabihirang. Ang pagnanasa ay tinatawag na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay isang mataas at banal na prinsipyo, na lubos na naiiba sa katangian mula sa pag-ibig na iyon na nagising sa pamamagitan ng simbuyo ng damdamin, at biglang namamatay kapag malubha ang pagsubok. Ang pag-ibig ay isang halaman ng makalangit na paglaki, at dapat itong pagyamanin at pakainin. Ang mga mapagmahal na puso, totoo, at mapagmahal na mga salita, ay gagawa ng maligayang pamilya at magbibigay ng nakakataas na impluwensya sa lahat ng nasa saklaw ng kanilang impluwensya. True love versus passion, love, ay hindi makatwiran, hindi ito bulag. Ito ay dalisay at banal. Ngunit ang pagsinta ng likas na puso ay isa pang bagay sa kabuuan. Habang ang dalisay na pag-ibig ay magdadala sa Diyos sa lahat ng mga plano nito, at magiging ganap na kasuwato ng Espiritu ng Diyos, ang pagnanasa ay magiging matigas ang ulo, padalos-dalos, hindi makatwiran,
masuwayan ang lahat ng pagpipigil, at gagawing idolo ang bagay na pinili nito. Sa lahat ng ugali ng isang nagtataglay ng tunay na pag-ibig, ang biyaya ng Diyos ay ipapakita. Ang kahinhinan, pagiging simple, katapatan, moralidad, at relihiyon ay magiging katangian ng bawat hakbang tungo sa isang alyansa sa kasal. Yaong mga kontrolado sa gayon ay hindi madadala sa lipunan ng isa't isa, sa pagkawala ng interes sa pulong ng panalangin at sa relihiyosong serbisyo. Ang kanilang sigasig sa katotohanan ay hindi mamamatay dahil sa kapabayaan ng mga pagkakataon at mga pribilehiyo na magiliw na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang pag-ibig na iyon na walang mas mahusay na pundasyon kaysa sa kasiyahan lamang sa laman ay magiging matigas ang ulo, bulag, at hindi mapipigil. Ang karangalan, katotohanan, at bawat marangal, mataas na kapangyarihan ng pag-iisip ay dinadala sa ilalim ng pagkaalipin ng mga hilig. Ang taong nakagapos sa tanikala nitong pagsinta ay napakadalas na nagbibingi-bingihan sa tinig ng katwiran at konsensya, ni argumento o pagmamakaawa ay hindi maaaring humantong sa kanya upang makita ang kahangalan ng kanyang kurso. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang malakas, maapoy, mapusok na pagnanasa. Sa kabaligtaran, ito ay kalmado at malalim sa kalikasan nito. Ito ay tumitingin sa kabila ng mga panlabas lamang, at naaakit ng mga katangian lamang. Ito ay matalino at may diskriminasyon, at ang debosyon nito ay totoo at matibay. Ang pag-ibig, na inalis sa larangan ng pagsinta at simbuyo ng damdamin, ay nagiging espiritual, at nahahayag sa mga salita at gawa. Ang isang Kristiyano ay dapat magkaroon ng isang banal na lamang at pagmamahal kung saan walang pagkainip o pagkabalisa. Ang bastos, malupit na ugali ay dapat mapahina ng biyaya ni Kristo. Ang sentimentalismo na dapat iwasan bilang ketong, ang imahinasyon, ang sentimentalismo sa pag-ibig, ay dapat bantayan tulad ng ketong. Napakarami sa mga kabataang lalaki at babae sa panahong ito ng mundo ay kulang sa kabutihan, kaya't kailangan ng matinding pag-iingat. Yaong mga nag-iingat ng isang banal na katangian, bagamat sila ay kulang sa iba pang kanais-nais na mga katangian, ay maaaring may tunay na halaga sa moral. May mga tao na sa loob ng ilang panahon ay gumawa ng propesyon ng relihiyon na, sa lahat ng layunin at layunin, ay walang Diyos at walang sensitibong budi. Sila ay walang kabuluhan at walang kabuluhan, mababa ang ayos ng kanilang pag-uusap. Ang panliligaw at pag-aasawa ay sumasakop sa isip, sa pagbubukod ng mas mataas at marangal na mga kaisipan. Ang mga kabataan ay nakukulam sa kahibangan para sa panliligaw at kasal. Nangingibabaw ang lovesick sentimentalism. Malaking pagbabantay at taktika ang kailangan upang mabantayan ang mga kabataan mula sa mga maling impluwensyang ito. Ang mga anak na babae ay hindi tinuturuan ng pagtanggi sa sarili at pagpipigil sa sarili. Sila ay hinahaplos, at ang kanilang pagmamataas ay pinalalakas. Sila ay pinahihintulutan na magkaroon ng kanilang sariling paraan, hanggang sa sila ay maging matigas ang ulo at makasarili. At ikaw ay ilagay sa iyong talino upang malaman kung anong landas ang tatahakin upang iligtas sila mula sa kapahamakan. Inaakay sila ni Satanas na maging isang salawikain sa bibig ng mga hindi mananampalataya dahil sa kanilang katapangan, kawalan ng reserba at kahinhinan ng babae. Ang mga batang lalaki ay naiwan din sa kanilang sariling paraan. Halos hindi pa sila nagbibinata bago sila nasa tabi ng maliliit na batang babae na kaedad nila, sinasamahan sila pauwi at nakikipagmamahalan sa kanila. At ang mga magulang ay lubos na nasa pagkaalipin sa pamamagitan ng kanilang sariling indulhensya at maling pag-ibig sa kanilang mga anak na hindi sila nang ahas na ituloy ang isang tiyak na landas na gumawa ng pagbabago at pigilan ang kanilang napakabilis na mga anak sa mabilis na edad na ito. Payo sa isang romantikong, lovesick na babae, nahulog ka sa malungkot na pagkakamali na laganap sa masamang edad na ito, lalo na sa mga kababaihan. Masyado kang mahilig sa ibang kasarian. Mahal mo ang kanilang lipunan, ang iyong atensyon sa kanila ay nakakapuri, at hinihikayat mo, o pinahihintulutan, ang isang pamilyar na hindi palaging naaayon sa payo ng apostol, na, umiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan. Ilayo ang iyong isip sa mga romantikong proyekto. Nakikihalubilo ka sa iyong relihiyon ng isang romantikong, nasusuklam sa pag-ibig na sentimentalismo, na hindi nagpapataas, ngunit nagpapababa lamang. Hindi lang ang iyong sarili ang apektado, ang iba ay nasugatan sa iyong halimbawa at impluwensya.
Ang pangangarap ng gising at romantikong gusali ng kastilyo ay hindi angkop sa iyo para sa pagiging kapaki-pakinabang. Nabuhay ka sa isang haka-haka na mundo, ikaw ay naging isang haka-haka na martir at isang haka-haka na Kristiyano. Marami sa mababang sentimentalismong ito ang nahalo sa relihiyosong karanasan ng mga kabataan sa panahong ito ng mundo. Aking kapatid na babae, hinihiling ng Diyos na magbago ka. Itaas ang iyong pagmamahal, nakikiusap ako sa iyo. Italaga ang iyong mental at pisikal na kapangyarihan sa paglilingkod sa iyong manunubos, na bumili sa iyo. Pabanalan ang iyong mga iniisip at damdamin upang ang lahat ng iyong mga gawa ay may siguro sa Diyos. Pag-iingat sa isang kabataang estudyante, ikaw ay nasa buhay ng iyong estudyante, hayaan ang iyong isipan na manatili sa espiritual na mga paksa. Ihiwalay ang lahat ng sentimentalismo sa iyong buhay. Bigyan ang iyong sarili ng mapagbantay na pagtuturo sa sarili, at dalhin ang iyong sarili sa ilalim ng pagpipigil sa sarili. Ikaw ngayon ay nasa panahon ng pagbuo ng pagkatao, walang bagay sa iyo ang dapat ituring na walang halaga o hindi mahalaga na makakabawas sa iyong pinakamataas, pinakabanal na interes, sa iyong kahusayan sa paghahanda upang gawin ang gawaing iniatas sa iyo ng Diyos. Mga resulta ng di matalinong panliligaw at pag-aasawa, makikita natin na hindi mabilang na mga paghihirap ang dumarating sa atin sa bawat hakbang. Ang kasamaan na itinatangi ng bata pati ng matanda, ang di matalino, di banal na panliligaw at pag-aasawa ay hindi maaaring magbunga ng mga pagtatalo, sa alitan, sa mga paghihiwalay, sa pagpapakasawa sa walang pigil na pagnanasa, sa pagtataksil ng mag-asawa, hindi pagnanais na pigilan ang kusa sa sarili, labis na pagnanasa, at kawalang interes sa mga bagay, nang walang hanggang interes. Ang kabanalan ng mga orakulo ng Diyos ay hindi minamahal ng napakaraming nag-aangking mga Kristiyano sa Biblia. Ipinakikita nila sa kanilang malaya, maluwag na paggawi na mas gusto nila ang mas malawak na saklaw. Ayaw nilang limitado ang kanilang makasariling indulhensya. Ingatan ang mga pagmamahal, bigkasan ang mga balakang ng iyong isipan, sabi ng apostol, pagkatapos ay kontrolin ang iyong mga iniisip, hindi pinapayagan ang mga ito na magkaroon ng buong saklaw. Ang mga pag-iisip ay maaaring bantayan at kontrolin ng iyong sariling determinadong pagsisikap. Mag-isip ng mga tamang kaisipan, at gagawa ka ng mga tamang aksyon. Kung gayon, kailangan mong bantayan ang mga pagmamahal, na huwag hayaang lumabas ang mga ito at idikit sa mga hindi tamang bagay. Binili ka ni Jesus ng kanyang sariling buhay, ikaw ay sa kanya, kaya nga siya ay sasangguni sa lahat ng bagay, kung paano gagamitin ang mga kapangyarihan ng iyong isipan at ang pagmamahal ng iyong puso. Kabanata 8, Mga karaniwang kasanayan sa panliligaw. Mga maling ideya ng panliligaw at pag-aasawa. Ang mga ideya ng panliligaw ay may pundasyon sa mga maling ideya tungkol sa kasal. Sinusunod nila ang salpok at bulag na pagnanasa. Ang panliligaw ay isinasagawa sa diwan ng paglalandi. Ang mga partido ay madalas na lumalabag sa mga tuntunin ng kahinhinan at reserba at nagkasala ng kawalang ingat, kung hindi nila nilalabag ang batas ng Diyos. Ang mataas, marangal, matayog na disenyo ng Diyos sa institusyon ng kasal ay hindi nakikilala, kaya't ang pinakadalisay na pagmamahal ng puso, ang pinakamarangal na katangian ng pagkatao ay hindi nabubuo. Walang isang salita ang dapat sabihin, ni isang aksyon na ginawa, na hindi mo gugustuhing tingnan at iparehistro ng mga banal na anghel sa mga aklat sa itaas. Dapat kang magkaroon ng isang mata na nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang puso ay dapat magkaroon lamang ng dalisay, pinabanal na pagmamahal, karapat-dapat sa mga tagasunod ni Hesukristo, mataas sa kalikasan nito, at higit na makalangit kaysa makalupa. Anumang bagay na naiiba dito ay degrading sa panliligaw, at ang pag-aasawa ay hindi maaaring maging banal at marangal sa paningin ng isang dalisay at banal na Diyos, maliban kung ito ay alinsunod sa mataas na prinsipyo ng kasulatan. Ang mga kabataan ay lubos na nagtitiwala ng labis upang mapilitan. Hindi nila dapat ibigay ang kanilang mga sarili ng masyadong madali, o masyadong mabihag sa panalong panlabas ng magkasintahan. Ang panliligaw na isinasagawa sa panahong ito ay isang pagkano ng panlilinlang at pagkukunwari, kung saan ang kaaway ng mga kaluluwa ay may higit na dapat gawin kaysa sa Panginoon. Good common sense ang kailangan dito kung saan man, ngunit ang katotohanan ay, ito ay may maliit na gawin sa usapin. Pagpapanatiling huling oras, ang ugali ng pag-upo ng gabi ay nakaugalian na,
ngunit hindi ito nakalulugod sa Diyos, kahit na pareho kayong Kristiyano. Ang mga hindi napapanahong oras na ito ay nakakapinsala sa kalusugan, hindi angkop sa isip para sa mga tungkulin sa susunod na araw, at may hitsura ng kasamaan. Kapatid ko, sana ay magkaroon ka ng sapat na paggalang sa sarili upang iwasan ang ganitong anyo ng panliligaw. Kung ikaw ay may isang mata na nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos, ikaw ay kikilos ng may sadyang pag-iingat. Hindi ka magdaranas ng madamdaming sentimentalismo upang mabulag ang iyong paningin na hindi mo matukoy ang mataas na pag-aangkin ng Diyos sa iyo bilang isang Kristiyano. Ang mga anghel ni Satanas ay patuloy na nagbabantay kasama ng mga naglalaan ng malaking bahagi ng gabi sa panliligaw. Kung mabuksan nila ang kanilang mga mata, makikita nila ang isang anghel na gumagawa ng talaan ng kanilang mga salita at gawa. Ang mga batas ng kalusugan at kahinhinan ay nilalabag. Mas angkop na hayaan ng ilan sa mga oras ng panliligaw bago ang kasal na dumaan sa buhay may asawa. Ngunit bilang isang pangkalahatang bagay, ang pag-aasawa ay nagtatapos sa lahat ng debosyon na ipinakita sa mga araw ng panliligaw. Ang mga oras na ito ng hating gabi na pagwawalang bahala, sa panahong ito ng kasamaan, ay madalas na humahantong sa pagkawasak ng magkabilang panig sa gayon ay nakikibahagi. Si Satanas ay nagbubunyi at ang Diyos ay nasaroon ng puri kapag sinisiraan ng mga lalaki at babae ang kanilang sarili. Ang mabuting pangalan ng karangalan ay isinakripisyo sa ilalim ng spell ng infatuation na ito, at ang kasal ng gayong mga tao ay hindi maaaring isagawa sa ilalim ng pagsang-ayon ng Diyos. Ikinasal sila dahil ang passion ang nagpakilos sa kanila, at kapag natapos na ang novelty ng affair, magsisimula silang mapagtanto kung ano ang kanilang ginawa. Alam ni Satanas kung anong mga elemento ang kailangan niyang harapin, at ipinakita niya ang kanyang makademonyo na karunungan sa iba't ibang paraan upang mahuli ang mga kaluluwa sa kanilang kapahamakan. Binabantayan niya ang bawat hakbang na ginagawa, at gumagawa ng maraming mungkahi, at kadalasan ang mga mungkahing ito ay sinusunod kaysa sa payo ng salita ng Diyos. Ang pinong hinabi, mapanganib na lambat na ito ay mahusay na inihanda upang salubungin ang mga bata at hindi nag-iingat. Ito ay maaaring madalas na disguised sa ilalim ng isang takip ng liwanag, ngunit ang mga naging biktima nito ay tinutusok ang kanilang sarili sa pamamagitan ng maraming kalungkutan. Bilang resulta, nakikita natin ang mga pagkawasak ng sangkatauhan sa lahat ng dako. Paglilibak sa mga puso, ang paglilibak sa mga puso ay isang krimen na hindi maliit ang laki sa paningin ng isang banal na Diyos. Gayunpaman, ang ilan ay magpapakita ng kagustuhan para sa mga kabataang babae at tatawagan ang kanilang mga pagmamahal, at pagkatapos ay pumunta sa kanilang paraan at kalimutan ang lahat tungkol sa mga salita na kanilang sinabi at ang epekto nito. Ang isang bagong mukha ay umaakit sa kanila, at inuulit nila ang parehong mga salita, italaga sa isa pa ang parehong mga atensyon. Ang disposisyong ito ay maghahayag ng sarili sa buhay may asawa. Ang relasyon sa pag-aasawa ay hindi laging nagpapatibay sa pabago-bago ng isip, sa pag-aalinlangan na matatag at tapat sa prinsipyo. Sila ay napapagod sa katatagan, at ang mga di banal na kaisipan ay magpapakita ng kanilang mga sarili sa hindi banal na mga pagkilos. Gaano kahalaga, kung gayon, nabigkasan ng mga kabataan ang mga balakang ng kanilang isipan at bantayan ang kanilang pag-uugali upang hindi sila madaya ni Satanas mula sa landas ng katwiran. Mga mapanlinlang na kasanayan sa panliligaw, ang isang kabataang lalaki na nasisiyahan sa lipunan at nagtatagumpay ng pagkakaibigan ng isang dalagang hindi kilala ng kanyang mga magulang ay hindi kumikilos ng isang marangal na bahaging Kristiyano sa kanya o sa kanyang mga magulang. Sa pamamagitan ng mga lihim na pakikipagtalastasan at mga pagpupulong ay maaaring magkaroon siya ng impluwensya sa kanyang isip, ngunit sa paggawa nito ay nabigo niyang ipakita ang maharlika at integridad ng kaluluwa na taglay ng bawat anak ng Diyos. Upang maisakatuparan ang kanilang mga layunin, gumaganap sila ng isang bahagi na hindi tapat at bukas at ayon sa pamantayan ng Biblia, at pinatutunayan ang kanilang sarili na hindi totoo sa mga nagmamahal sa kanila at nagsisikap na maging tapat na tagapag-alaga sa kanila. Ang pag-aasawa sa ilalim ng gayong mga impluwensya ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Siya naaakay sa isang anak na babae mula sa tungkulin, nalituhin ang kanyang mga ideya sa malinaw at positibong mga utos ng Diyos na sundin at igalang ang kanyang mga magulang, ay hindi isa na magiging tapat sa mga obligasyon sa kasal. Huwag kang magnakaw, ay isinulat ng daliri ng Diyos sa mga tapyas ng bato,
Gayunpaman gaano karaming palihim na pagnanakaw ng mga pagmamahal ang ginagawa at idinadahilan. Ang isang mapanlinlang na panliligaw ay pinananatili, ang mga pribadong komunikasyon ay pinapanatili, hanggang sa ang pagmamahal ng isang walang karanasan, at hindi alam kung saan maaaring tumubo ang mga bagay na ito, ay sa isang sukat ay bawiin mula sa kanyang mga magulang at ibigay sa kanya na nagpapakita sa mismong landas na kanyang tinatahak, na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal niya. Kinundena ng Biblia ang bawat uri ng kawalan ng katapatan. Ang palihim na paraan kung saan isinasagawa ang mga panliligaw at pag-aasawa ay ang sanhi ng napakaraming paghihirap, na ang buong lawak nito ay alam lamang ng Diyos. Sa batong ito libo-libo ang nawasak ng kanilang mga kaluluwa. Ang mga nag-aangking Kristiyano, na ang mga buhay ay namarkahan ng integridad, at tila makatuwiran sa lahat ng iba pang paksa, ay gumagawa ng mga nakakatakot na pagkakamali dito. Nagpapakita sila ng isang determinadong kalooban na hindi mababago ang dahilan. Masyado silang nabighani sa mga damdamin at udyok ng tao anupat wala silang pagnanais na saliksikin ang Biblia at magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Iwasan ang unang pababang hakbang. Kapag ang isang utos ng Dekalogo ay nasira, ang pababang mga hakbang ay halos tiyak. Kapag sa sandaling ang mga hadlang ng babaeng kahinhinan ay tinanggal, ang pinakamababang kahalayan ay hindi lilito na labis na makasalanan. Aba, anong kakilakilabot na mga resulta ng impluwensya ng babae para sa kasamaan ang maaaring masaksihan sa mundo ngayon? Sa pamamagitan ng mga pang-akit ng kakaibang mga babae, libo-libo ang nakakulong sa mga selda ng bilangguan, marami ang nagbuwis ng sarili nilang buhay, at marami ang nagpaikli sa buhay ng iba. Napakatotoo ng mga salita ng inspirasyon, ang kanyang mga paa ay bumababa sa kamatayan, ang kanyang mga hakbang ay humahawak sa impyerno. Ang mga bika ng babala ay inilalagay sa bawat panig sa landas ng buhay upang maiwasan ang mga tao na lumapit sa mapanganib, ipinagbabawal na lupa, ngunit, sa kabila nito, pinipili ng maraming tao ang nakamamatay na landas, salungat sa dikta ng katwiran, anuman ang batas ng Diyos, at sa pagsuwi sa kanyang paghihiganti. Yaong mga mag-iingat sa pisikal na kalusugan, masiglang pag-iisip, at maayos na moral ay dapat na tumakas mga pagnanasa ng kabataan. Yaong mga magsusumikap ng masigasig at mapagpasyang mga pagsisikap na suriin ang kasamaan na nag-aangat ng kanyang matapang, mapagmataas na ulo sa ating gitna ay kinapopootan at sinisiraan ng lahat ng mga gumagawa ng masama, ngunit sila ay pararangalan at gagantihan ng Diyos. Maghasik ng wild oats, mag-ani ng mapait na pananim, hindi mo dapat ipahamak ang iyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng paghahasik ng mga ligaw na oats. Hindi mo kayang maging pabaya sa mga pipiliin mong kasama. Ang kaunting oras na ginugugol sa paghahasik ng iyong mga ligaw na oats, mahal na mga kabataang kaibigan, ay magbubunga ng isang pananim na magpapait sa iyong buong buhay, isang oras ng kawalan ng pag-iisip, sa sandaling sumuko sa tukso, ay maaaring ilihis ang buong agos ng iyong buhay sa maling direksyon. Maaari kang magkaroon ng isang kabataan lamang, gawin itong kapaki-pakinabang. Kapag nalampasan mo na ang lupa, hindi ka na makakabalik para itama ang iyong mga pagkakamali. Siya na tumatangging makipag-ugnayan sa Diyos, at inilalagay ang kanyang sarili sa daan ng tukso ay tiyak na babagsak. Sinusubok ng Diyos ang bawat kabataan. Marami ang nagdahilan sa kanilang kawalang ingat at kawalang galang dahil sa maling halimbawa na ibinigay sa kanila ng mas makaranasang mga propesor. Ngunit hindi ito dapat humadlang sa sinuman sa tamang paggawa. Sa araw ng huling mga account, hindi ka magsusumamo ng mga dahilan tulad ng pagsusumamo mo ngayon. Kabanata 9, Bawal na pag-aasawa. Pag-aasawa ng mga Kristiyano sa mga di mananampalataya, mayroong sa daigdig ng Kristiyano ang isang kahanga-hanga, nakababahala na pagwawalang bahala sa pagtuturo ng salita ng Diyos tungkol sa kasal ng mga Kristiyano sa mga hindi mananampalataya. Maraming nag-aangking nagmamahal at may takot sa Diyos ang pinipiling sundin ang baluktot ng kanilang sariling pag-iisip kaysa kumuha ng payo ng walang hanggang karunungan. Sa isang bagay na lubhang nauukol sa kaligayahan at kapakanan ng magkabilang panig para sa mundong ito at sa susunod, ang katwiran, paghatol, at ang pagkatakot sa Diyos ay isinasantabi, at bulag na salpok, matigas ang ulo pagpapasya ay pinapayagan upang kontrolin. Ang mga kalalakihan at kababaihan na kung hindi man ay matino at matapat ay nagsasara ng kanilang mga tainga sa payo, bingi sila sa mga panawagan at pakiusap ng mga kaibigan at kamag-anak at ng mga lingkod ng Diyos.
Ang pagpapahayag ng isang pag-iingat o babala ay itinuturing na walang pakialam na pakikialam, at ang kaibigan na sapat na tapat upang magsabi ng isang pagtutol ay itinuturing na isang kaaway. Ang lahat ng ito ay tulad ng gusto ni Satanas. Hinabi niya ang kanyang spell tungkol sa kaluluwa, at ito ay nabighani, nalilibugan. Hinahayaan ng katwiran na mahulog ang mga bato ng pagpipigil sa sarili sa leeg ng pagnanasa, ang hindi banal na pagsinta ay umuusad, hanggang, huli na, ang biktima ay nagising sa isang buhay ng paghihirap at pagkaalipin. Ito ay hindi isang larawang iginuhit ng imahinasyon, ngunit isang pagsasalaysay ng mga katotohanan. Ang pagpapahintulot ng Diyos ay hindi ibinibigay sa mga unyon na hayagang ipinagbawal niya. Ang mga utos ng Diyos ay malinaw, inutusan ng Panginoon ang sinaunang Israel na huwag makipag-asawa sa mga bansang sumasamba sa Diyos-Diyusan sa paligid nila, ni huwag kang mag-aasawa sa kanila, ang iyong anak na babae ay huwag mong ibibigay sa kanyang anak na lalaki, ni ang kanyang anak na babae ay hindi mo kukunin sa iyong anak na lalaki. Ang dahilan ay ibinigay, ang walang hanggang karunungan, na nakikita ang resulta ng gayong mga pagsasama, ay nagpahayag, sapagkat kanilang ihihiwalay ang iyong anak sa pagsunod sa akin, upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos, sa gayo'y mag-alab ang galit ng Panginoon laban sa iyo, at bigla kang lilipulin. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging natatanging bayan sa kanyang sarili, higit sa lahat ng mga tao na nasa ibabaw ng lupa. Sa bagong tipan ay may mga katulad na pagbabawal tungkol sa kasal ng mga Kristiyano sa mga hindi maka-Diyos. Si Apostol Pablo, sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto, ay nagsabi, ang asawang babae ay itinatali ng kautusan habang ang kanyang asawa ay nabubuhay, ngunit kung ang kanyang asawa ay patay na, siya ay may kalayaang magpakasal sa kanyang ibig, sa Panginoon lamang. Muli, sa kanyang ikalawang sulat, isinulat niya, huwag kayong makipamatok ng di kapantay sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pakikasama mayroon ang katwiran sa kalikwan? At anong pakikiisa mayroon ang liwanag sa kadiliman? At anong pagkakaisa mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? At anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga dayos-Diyosan? Sapagkat kayo ang templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako ay tatahan sa kanila, at lalakad sa kanila, at ako ay magiging kanilang Diyos, at sila ay magiging aking bayan. Kaya't magsialis kayo sa gitna nila, at kayo'y mga giwalay, sabi ng Panginoon, at huwag kayong hihipo ng maruming bagay, at kayo ay aking tatanggapin, at ako ay magiging isang ama sa inyo, at kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang sumpa ng Diyos ay nakasalalay sa marami sa hindi napapanahon, hindi naaangkop na mga koneksyon na nabuo sa panahong ito ng mundo. Kung iiwan ng Biblia ang mga tanong na ito sa isang malabo, ditiyak na liwanag, kung gayon ang landasin na tinatahak ng maraming kabataan sa ngayon sa kanilang pagkakaugnay sa isa't isa ay higit na makatuwiran. Ngunit ang mga kahilingan ng Biblia ay hindi kalahating mga utos, hinihingi nila ang perpektong kadalisayan ng pag-iisip, ng salita, at ng gawa. Kami ay nagpapasalamat sa Diyos na ang kanyang salita ay isang liwanag sa mga paa, at na walang kailangang magkamali sa landas ng tungkulin. Dapat gawin ng mga kabataan na isang negosyo ang kumonsulta sa mga pahina nito at sundin ang mga payo nito, sapagkat ang mga malungkot na pagkakamali ay palaging ginagawa sa pagtalikod sa mga tuntunin nito. Ipinagbabawal ng Diyos ang mga mananampalataya na mag-asawa ng mga hindi sumasampalataya, hindi kailanman dapat makipagsapalaran ang bayan ng Diyos sa ipinagbabawal na lupa. Ang kasal sa pagitan ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya ay ipinagbabawal ng Diyos. Ngunit napakadalas na ang di napagbagong loob na puso ay sumusunod sa sarili nitong mga pagnanasa, at ang mga pag-aasawa na hindi sinang-ayunan ng Diyos ay nabuo. Dahil dito maraming lalaki at babae ang walang pag-asa at walang Diyos sa mundo. Ang kanilang marangal na adhikain ay patay na, sa pamamagitan ng isang kadena ng mga pangyayari sila ay nakakulong sa lambat ni Satanas. Yaong mga pinamumunuan ng pagsinta at udyok ay magkakaroon ng mapait na ani na aanihin sa buhay na ito, at ang kanilang landas ay maaaring magresulta sa pagkawalan ng kanilang mga kaluluwa. Yaong mga naghahayag ng katotohanan ay umuyurak sa kalooban ng Diyos sa pag-aasawa ng mga hindi mananampalataya, nawalan sila ng kanyang pabor at gumagawa ng mapait na gawain para sa pagsisisi.
Ang hindi sumasampalataya ay maaaring nagtataglay ng isang mahusay na moral na katangian, ngunit ang katotohanan na hindi siya tumugon sa mga pag-aangkin ng Diyos at napabayan ang napakalaking kaligtasan ay sapat na dahilan kung bakit ang gayong pagsasama ay hindi dapat ganapin. Ang katangian ng hindi naniniwala ay maaaring katulad ng sa binata kung saan sinabi ni Jesus ang mga salitang, "Isang bagay ang kulang sa iyo, iyon ang isang bagay na kailangan." Halimbawa ni Solomon, mayroong mga taong dukha at malabo na ang buhay ay tatanggapin ng Diyos at gagawing puspos ng kapakipakinabang sa lupa at ng kaluwalhatian sa langit, ngunit si Satanas ay patuloy na gumagawa upang gapiin ang kanyang mga layunin at hilahin sila pababa sa kapahamakan sa pamamagitan ng pag-aasawa kasama ang mga taong may katangian, sa gayon ay itinatapon nila ang kanilang mga sarili sa daan patungo sa buhay. Kakaunti lang ang lumalabas mula sa gusot na ito na matagumpay. Alam na alam ni Satanas ang mga resulta na darating sa pagsunod, at sa mga naunang taon ng paghahari ni Solomon, mga taon na maluwalhati dahil sa karunungan, kabutihan at katwiran ng hari, hinahangad niyang magdala ng mga impluwensya na tusong magpapapahina sa katapatan ni Solomon sa simulain at maging dahilan upang mahiwalay siya sa Diyos. At na ang kaaway ay nagtagumpay sa pagsisikap na ito, alam natin mula sa talaan, si Solomon ay nakipag-ugnayan kay Faraon na hari ng Ehipto, at kinuha ang anak na babae ni Faraon, at dinala siya sa lungsod ni David. Sa pakikipag-alyansa sa isang pag-anong bansa, at tinatakan ang kasunduan sa pamamagitan ng pag-aasawa sa isang idolatrosong prinsesa, padalos-dalos na binaliwala ni Solomon ang matalinong mga probisyon na ginawa ng Diyos para sa pagpapanatili ng kadalisayan ng kanyang bayan. Ang pag-asa na ang asawang Ehipsyo na ito ay magbalik loob ay isang mahinang dahilan para sa kasalanan. Sa paglabag sa isang direktang utos na manatiling hiwalay sa ibang mga bansa, pinagsama ng hari ang kanyang lakas sa bisig ng laman. Sa loob ng isang panahon ng Diyos sa kanyang mahabaging awa ay pinawalang bisa ang kakilakilabot na pagkakamaling ito. Ang asawa ni Solomon ay napagbagong loob, at ang hari, sa pamamagitan ng isang matalinong paraan, ay maaaring gumawa ng marami upang masuri ang masasamang puwersa na itinakda ng kanyang kawalang ingat. Ngunit nagsimulang malimutan ni Solomon ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Nakamit ng hilig ang pag-asenso kaysa sa katwiran. Habang tumataas ang kanyang tiwala sa sarili, hinanggad niyang isakatuparan ang layunin ng Panginoon sa kanyang sariling paraan. Maraming nag-aangking Kristiyano ang nag-iisip, tulad ni Solomon, na maaari silang makiisa sa mga di makadiyos dahil ang kanilang impluwensya sa mga nasa mali ay magiging kapakipakinabang, ngunit napakadalas na sila mismo, na nabitag at nagtagumpay, ibinibigay ang kanilang sagradong pananampalataya, prinsipyo ng pagsasakripisyo, at inihiwalay ang kanilang sarili sa Diyos. Ang isang maling hakbang ay humahantong sa isa pa, hanggang sa wakas ay inilagay nila ang kanilang mga sarili kung saan hindi nila maasahan na maputol ang mga tanikala na nakagapos sa kanila. Ang pagsusumamo, siya ay pabor sa relihiyon. Ang pagsusumamo kung minsan ay ginagawa na ang di mananampalataya ay pabor sa relihiyon at ang tanging naisin sa isang kasama maliban sa isang bagay, siya ay hindi isang Kristiyano. Bagamat ang mas mabuting paghatol ng mananampalataya ay maaaring magmungkahi ng hindi wastong pagsasama ng isang hindi mananampalataya habang buhay, gayunpaman, sa 9 sa bawat 10, ang hilig ay nagtatagumpay. Ang espiritual na pagbabawas ay nagsisimula sa sandaling ang panata ay ginawa sa altar. Ang relihiyosong sigasig ay hamina, at ang bawat kuta ay nasira, hanggang sa magkatabi silang dalawa sa ilalim ng itim na bandila ni Satanas. Maging sa mga kasiyahan ng kasalan ang espiritu ng mundo ay nagtatagumpay laban sa budi, pananampalataya, at katotohanan. Sa bagong tahanan ay hindi iginagalang ang oras ng panalangin. Ang nobya at kasintahang lalaki ay pinili ang isa't isa at pinaalis si Jesus. Ang pagbabago ay nagagawa sa isang sumasampalataya. Sa una ang isang hindi naniniwala ay maaaring hindi magpakita ng pagsalungat sa bagong kaugnayan, ngunit kapag ang paksa ng katotohanan sa Biblia ay iniharap para sa pansin at pagsasaalang-alang, ang damdamin ay kaagad na bumangon, iyong pinakasalan ako, sa pagkaalam na ako ay kung ano ako, ayokong maabala. Mula ngayon ay unawain na ang pag-uusap sa iyong mga kakaibang pananaw ay dapat hadlangan. Kung ang mananampalataya ay dapat magpakita ng anumang espesyal na kataimtayman tungkol sa kanyang pananampalataya, ito ay maaaring magmukhang kawalang kabaitan sa isa na walang interes sa karanasang Kristiyano.
Ang nananampalataya ay nangangatuwiran na sa kanyang bagong karelasyon ay dapat siyang umamin sa kanyang piniling kasama. Ang mga panlipunan, makamundong libangan ay tinatangkilik. Sa una ay may malaking pag-aatubili ng pakiramdam sa paggawa nito, ngunit ang interes sa katotohanan ay lumiliit, at ang pananampalataya ay ipinagpalit sa pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Walang sino man ang maghahinala na ang dating matatag, matapat na mananampalataya at tapat na tagasunod ni Kristo ay maaaring maging nag-aalinlangan na tao na siya ngayon. Oo, ang pagbabagong naidulot ng hindi matalinong pag-aasawa na iyon. Ito ay isang mapanganib na bagay na bumuo ng isang makamundong alyansa. Alam ni Satanas na ang oras na sumasaksi sa kasal ng maraming kabataang lalaki at babae ay nagsasara sa kasaysayan ng kanilang karanasan sa relihiyon at pagiging kapaki-pakinabang. Sila ay nawala kay Kristo. Sila ay maaaring pansamantalang magsikap na mamuhay ng isang Kristiyanong buhay, ngunit ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay ginawa laban sa isang matatag na impluwensya sa kabilang direksyon. Minsan ay isang pribilehiyo at kagalakan sa kanila na magsalita tungkol sa kanilang pananampalataya at pag-asa, ngunit hindi nila gustong banggitin ang paksa, alam na ang isa na kanilang iniugnay sa kanilang kapalaran ay hindi interesado dito. Bilang resulta, ang pananampalataya sa mahalagang katotohanan ay nawawala sa puso, at si Satanas ay lihim na naghahabi sa kanila ng isang web ng pag-aalinlangan. Pagtataya sa mga kasiyahan sa langit, makakalakad ba ang dalawa ng magkasama, maliban kung sila ay magkasundo? Kung ang dalawa sa inyo ay magkasundo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hingin, ito ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Ngunit kakaiba ang tanawin. Habang ang isa sa mga napakalapit na nagkakaisa ay nakikibahagi sa debosyon, ang isa ay walang malasakit at pabaya, habang ang isa ay naghahanap ng daan tungo sa buhay na walang hanggan, ang isa naman ay nasa malawak na daan patungo sa kamatayan. Daan-daan ang nagsakripisyo kay Kristo at langit bilang bunga ng pag-aasawa ng mga taong hindi na pagbagong loob. Hindi kaya napakaliit ng halaga sa kanila ng pagmamahal at pakikasama ni Kristo kung kaya't mas pinili nila ang pakikasama ng mga mahihirap na mortal. Napakaliit ba ng langit kung kaya't handa silang ipagsapalaran ang mga kasiyahan nito para sa isang walang pag-ibig sa mahalagang tagapagligtas? Upang kumonekta sa isang hindi mananampalataya ay ilagay ang iyong sarili sa lupa ni Satanas. Pinipighati mo ang Espiritu ng Diyos at nawawala ang kanyang proteksyon. Makakaya mo bang magkaroon ng gayong kakilakilabot na mga pagsubok laban sa iyo sa pakikipaglaban para sa buhay na walang hanggan? Tanungin ang iyong sarili, hindi ba aalisin ng isang asawang hindi sumasampalataya ang aking mga iniisip mula kay Jesus? Siya ay isang mahilig sa kasiyahan higit pa sa isang mahilig sa Diyos, hindi ba niya ako aakayin para tamasahin ang mga bagay na tinatamasa niya? Ang landas tungo sa buhay na walang hanggan ay matarik at masungit. Huwag kumuha ng karagdagang mga timbang upang mapabagal ang iyong pag-unlad. Isang tahanan kung saan ang mga anino ay hindi naaangat, ang puso ay nananabik para sa pag-ibig ng tao, ngunit ang pag-ibig na ito ay hindi sapat na lakas, o dalisay, o sapat na mahalaga upang tustusan ang lugar ng pag-ibig ni Jesus. Sa kanyang tagapagligtas lamang makakatagpo ang asawa ng karunungan, lakas, at biyaya upang matugunan ang mga alalahanin, responsibilidad, at kalungkutan sa buhay. Dapat niyang gawin siya na kanyang lakas at gabay. Hayaang ibigay ng babae ang kanyang sarili kay Kristo bago ibigay ang sarili sa sinumang makalupang kaibigan, at huwag pumasok sa anumang relasyon na salungat dito. Ang mga taong makakahanap ng tunay na kaligayahan ay dapat magkaroon ng pagpapala ng langit sa lahat ng kanilang pag-aari at lahat ng kanilang ginagawa. Ang pagsuwi sa Diyos ang pumupuno sa napakaraming puso at tahanan ng paghihirap. Aking kapatid na babae, maliban kung nais mong magkaroon ng isang tahanan kung saan ang mga anino ay hindi naaalis, huwag mong iisa ang iyong sarili sa isa na kaaway ng Diyos. Ang pangangatwiran ng Kristiyano, ano ang dapat gawin ng bawat Kristiyano kapag dinala sa pagsubok na posisyon na sumusubok sa kagalingan ng relihiyosong simulain? Taglay ang katatagan na karapat-dapat tularan ay dapat niyang sabihin ng tapat, ako ay isang matapat na Kristiyano. Naniniwala ako na ang ikapitong araw ng linggo ay ang Sabbath ng Biblia. Ang ating pananampalataya at mga alituntunin ay tulad na humahantong ito sa magkasalungat na direksyon.
Hindi tayo maaaring maging masaya ng magkasama, dahil kung ako ay susunod upang magkaroon ng isang mas perpektong kaalaman sa kalooban ng Diyos, ako ay magiging higit at higit na hindi katulad ng mundo at naaayon sa pagkakahawig ni Kristo. Kung patuloy kang walang nakikitang kagandahan kay Kristo, walang mga atraksyon sa katotohanan, mamahalin mo ang mundo, na hindi ko kayang mahalin, habang mamahalin ko ang mga bagay ng Diyos, na hindi mo kayang mahalin. Ang mga espiritual na bagay ay espiritual na nakikilala. Kung walang espiritual na pagkilala ay hindi mo makikita ang mga pag-aangkin ng Diyos sa akin, o matanto ang aking mga obligasyon sa guro na aking pinaglilingkuran, kaya mararamdaman mo na pinababayaan kita para sa mga tungkuling panrelihiyon. Hindi ka magiging masaya, ikaw ay maninibugho dahil sa mga pagmamahal na ibinibigay ko sa Diyos, at ako ay mag-iisa sa aking paniniwala sa relihiyon. Kapag ang iyong mga pananaw ay nagbago, kapag ang iyong puso ay tumugon sa mga pag-aangkin ng Diyos, at ikaw ay matutong mahalin ang aking tagapagligtas, kung gayon ang ating relasyon ay maaaring mabago. Ang mananampalataya sa gayon ay gumagawa ng isang sakripisyo para kay Kristo na sinasang-ayunan ng kanyang budi, at nagpapakita na pinahahalagahan niya ang buhay na walang hanggan ng napakataas upang malagay sa panganib na mawala ito. Pakiramdam niya ay mas mabuting manatiling walang asawa kaysa iugnay ang kanyang interes sa buhay sa isang taong pipili sa mundo kaysa kay Jesus, at aalisin ang krus ni Kristo. Isang ligtas na alyansa sa pag-aasawa, kay Kristo lamang ligtas na mabubuo ang isang alyansa ng kasal. Ang pag-ibig ng tao ay dapat na humugot ng pinakamalapit na ugnayan nito mula sa banal na pag-ibig. Kung saan lamang naghahari si Kristo magkakaroon ng malalim, totoo, hindi makasariling pagmamahal. Kapag nagbalik loob ang isang kapareha pagkatapos ng kasal, siya na pumasok sa relasyon ng kasal habang hindi na pagbagong loob ay sa pamamagitan ng kanyang pagbabalik loob ay inilalagay sa ilalim ng mas matinding obligasyon na maging tapat sa kanyang kasama, gaano man sila kalaki ng pagkakaiba sa relihiyon, gayunman ang mga pag-aangkin ng Diyos ay dapat ilagay sa itaas ng bawat makalupang relasyon, kahit na ang mga pagsubok at pag-uusig ay maaaring ang resulta. Taglay ang diwa ng pag-ibig at kaamuan, ang katapatan na ito ay maaaring magkaroon ng impluensya upang makuha ang hindi naniniwala. Kabanata 10, kapag kailangan ng payo. Kumuha ng payo mula sa Biblia, na itinatag ng Diyos, ang kasal ay isang sagradong ordinansa at hindi dapat gawin ng may diwa ng pagkamakasarili. Ang mga nag-iisip ng hakbang na ito ay dapat na same time at may panalangin isaalang-alang ang kahalagahan nito at humingi ng banal na payo upang malaman nila kung tinatahak nila ang landas na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang tagubaylang ibinigay sa salita ng Diyos sa puntong ito ay dapat na maingat na isaalang-alang. Ang langit ay tumitingin ng may kasiyahan sa isang pag-aasawa na nabuo na may marubdob na pagnanais na umayon sa mga tagubaylang ibinigay sa kasulatan. Kung mayroong anumang paksa na dapat isaalang-alang ng may mahinahong katwiran at walang pag-aalinlangan, ito ay ang paksa ng kasal. Kung sakaling kailanganin ang Biblia bilang isang tagapayo, ito ay bago gumawa ng isang hakbang na nagbubuklad sa mga tao habang buhay. Ngunit ang nangingibabaw na sentimiento ay nasa bagay na ito ang mga damdamin ay dapat na maging gabay, at sa napakaraming mga kaso, ang sentimentalismo sa pag-ibig ay nangunguna at gumagabay sa tiyak na kapahamakan. Dito na nagpapakita ng kaunting katalinuhan ng kabataan kaysa sa anumang iba pang paksa, dito sila tumatanggi na mga tuwiran. Ang tanong tungkol sa kasal ay tila may nakakabighaning kapangyarihan sa kanila. Hindi nila isinusuko ang kanilang sarili sa Diyos. Ang kanilang mga pandama ay nakakulong, at sila ay sumusulong sa palihim, na parang natatakot na ang kanilang mga plano ay makagambala sa isang tao. Marami ang naglalayag sa isang mapanganib na daungan. Kailangan nila ng piloto, ngunit hinamak nilang tanggapin ang lubhang kailangan na tulong, pakiramdam nila ay may kakayahan silang gabayan ang sarili nilang balat, at hindi nila namamalayan na malapit na itong hampasin ng isang nakatagong bato na maaaring maging sanhi ng pagkawasak nila ng pananampalataya at kaligayahan. Maliban kung sila ay masigasig na mag-aaral ng salitang iyon, ang Biblia, sila ay gagawa ng malalaking pagkakamali na makakasira sa kanilang kaligayahan at ng iba, kapwa para sa kasalukuyan at sa hinaharap na buhay. Kailangan ng panalangin sa tamang desisyon, kung ang mga lalaki at babae ay nakagawian na magdasal ng 2 beses sa isang araw bago nila pag-isipang magpakasal, dapat silang manalangin ng 4 na beses sa isang araw kapag ang gayong hakbang ay inaasahan.
Ang pag-aasawa ay isang bagay na makakaimpluwensya at makakaapekto sa iyong buhay, sa mundong ito at sa darating na mundo. Ang karamihan sa mga kasalan sa ating panahon at ang paraan ng pagsasagawa ng mga ito ay ginagawa silang isa sa mga tanda ng mga huling araw. Ang mga lalaki at babae ay napakapuwersa, napakatigas ng ulo, na ang Diyos ay hindi pinag-uusapan. Ang relihiyon ay isinasantabi, na para bang wala itong bahagi upang kumilos sa solemna at mahalagang bagay na ito. Kapag ang infatuation ay bingi sa payo, dalawang tao ang magkakilala, sila ay infatuated sa isa't isa, at ang kanilang buong atensyon ay hinihigop. Ang katwiran ay nabulag, at ang paghatol ay ibinabagsak. Hindi sila susuko sa anumang payo o kontrol, ngunit igigiit na magkaroon ng sarili nilang paraan, anuman ang kahihinatnan. Tulad ng ilang epidemya, o contagion, na dapat tumakbo nito ay ang infatuation na nagtataglay sa kanila, at parang wala nang pumipigil dito. Marahil ay may mga nakapaligid sa kanila na napagtatanto na, kung ang mga partido na interesado ay magkaisa sa pag-aasawa, ito ay magdudulot lamang ng panghabang buhay na kalungkutan. Ngunit ang mga pakiusap at pangaral ay ibinigay sa walang kabuluhan. Marahil, sa pamamagitan ng gayong pagkakaisa, ang pagiging kapaki-pakinabang ng isa na pagpapalain ng Diyos sa kanyang paglilingkod ay mapilayan at mawawasak, ngunit ang pangangatwiran at panghihikayat ay parehong hindi pinapansin. Ang lahat ng masasabi ng mga kalalakihan at kababaihan ng karanasan ay nagpapatunay na hindi epektibo, walang kapangyarihang baguhin ang desisyon kung saan sila pinangunahan ng kanilang mga hangarin. Nawawalan sila ng interes sa prayer meeting at sa lahat ng bagay na may kinalaman sa relihiyon. Sila ay lubos na nahuhumaling sa isa't isa, at ang mga tungkulin sa buhay ay napapabayaan, na parang mga bagay na hindi gaanong nababahala. Kailangan ng kabataan ang karunungan ng edad at karanasan, kapag napakaraming kahirapan ang resulta ng pag-aasawa, bakit hindi magiging matalino ang kabataan? Bakit patuloy nilang madarama na hindi nila kailangan ang payo ng mas matanda at mas makaranasang mga tao? Sa negosyo, ang mga lalaki at babae ay nagpapakita ng matinding pag-iingat. Bago makisali sa anumang mahalagang negosyo, inihahanda nila ang kanilang sarili para sa kanilang trabaho. Ang oras, pera, at maraming maingat na pag-aaral ay nakatuon sa paksa, baka sila ay mabaigo sa kanilang gawain. Gaano karaming higit na pag-iingat ang dapat gawin sa pagpasok sa relasyon ng kasal, isang relasyon na nakakaapekto sa mga susunod na henerasyon at sa hinaharap na buhay. Sa halip na ito ay madalas na pinapasok sa pamamagitan ng pagbibiro at kabastusan, simbuyo ng damdamin at pagsinta, pagkabulag at kawalan ng kalmadong pagsasaalang-alang. Ang tanging paliwanag dito ay gustong-gusto ni Satanas na makakita ng paghihirap at kapahamakan sa mundo, at hinahabi niya ang lambat na ito upang mabigla ang mga kaluluwa. Siya ay nagagalak na ang mga taong walang pag-iingat na ito ay nawala ang kanilang kasiyahan sa mundong ito at sa kanilang tahanan sa darating na mundo. Mature judgment of parents. Dapat pahalagahan, ang mga bata ba ay sumasangguni lamang sa kanilang sariling mga pagnanasa at mga hilig anuman ang payo at paghatol ng kanilang mga magulang. Ang ilan ay tila hindi kailanman nagbigay ng pag-iisip sa mga kagustuhan o kagustuhan ng kanilang mga magulang, o isinasaalang-alang ang kanilang mature na paghuhusga. Ang pagkamakasarili ay nagsara ng pinto ng kanilang mga puso sa pagmamahal sa anak. Kailangang pukawin ang isipan ng mga kabataan hinggil sa bagay na ito. Ang ikalimang utos ay ang tanging utos kung saan kasama ang isang pangako, ngunit ito ay pinanghawakan ng basta-basta at kahit na positibong binabaliwala ng pag-angkin ng magkasintahan. Ang pagwawalang bahala sa pagmamahal ng isang ina, hindi pagpaparangal sa pangangalaga ng isang ama ay mga kasalanang nakarehistro laban sa maraming kabataan. Ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na nauugnay sa paksang ito ay ang mga bata at walang karanasan ay hindi dapat mabalisa ang kanilang pagmamahal, na dapat na walang panghihimasok sa kanilang karanasan sa pag-ibig. Kung mayroon mang isang paksa na kailangang tingnan mula sa bawat pananaw, ito ay ito. Ang tulong ng karanasan ng iba at isang mahinahon, maingat na pagtimbang ng bagay sa magkabilang panig ay positibong mahalaga. Ito ay isang paksa na lubos na tinatreto ng karamihan ng mga tao. Dalhin ang Diyos at ang iyong mga magulang na may takot sa Diyos sa iyong payo, mga kabataang kaibigan. Ipagdasal ang bagay na ito. Magtiwala sa makadiyos na mga magulang. Kung ikaw ay pinagpala ng mga magulang na may takot sa Diyos, humingi ng payo sa kanila.
Buksan sa kanila ang iyong mga pag-asa at plano, matutunan ang mga aral na itinuro ng kanilang mga karanasan sa buhay. Kung ang mga bata ay magiging mas pamilyar sa kanilang mga magulang, kung sila ay magtatapat sa kanila at aalisin sa kanila ang kanilang mga kagalakan at kalungkutan, sila ay magliligtas sa kanilang sarili ng marami sa hinaharap na dalamhati. Kapag naguguluhan na malaman kung anong landasin ang tama, hayaan silang ailatag ang bagay na gaya ng pagtingin nila sa kanilang mga magulang, at humingi ng payo sa kanila. Sino ang napakahusay na kinakalkula upang ituro ang kanilang mga panganib bilang makadiyos na mga magulang? Sino ang makakaunawa sa kanilang kakaibang ugali na kasing husay nila? Ang mga anak na Kristiyano ay pahahalagahan ng higit sa bawat pagpapala sa lupa ang pagmamahal at pagsang-ayon ng kanilang mga magulang na may takot sa Diyos. Ang mga magulang ay maaaring makiramay sa mga anak at manalangin para sa at kasama nila na protektahan at gabayan sila ng Diyos. Higit sa lahat, ituturo nila sa kanila ang kanilang hindi nagkukulang na kaibigan at tagapayo. Mga magulang na gabay sa pagmamahal ng mga kabataan, dapat madama ng mga ama at ina na may tungkulin silang patnubayan ang pagmamahal ng mga kabataan, upang maibigay sila sa mga magiging angkop na kasama. Dapat nilang madama na isang tungkulin sa pamamagitan ng kanilang sariling pagtuturo at halimbawa, na may tulong na biyaya ng Diyos, na hubugin ang ugali ng mga bata mula sa kanilang unang mga taon upang sila ay maging dalisay at marangal at maakit sa mabuti at totoo. Tulad ng umaakit tulad ng pinahahalagahan tulad ng. Hayaang ang pagmamahal sa katotohanan at kadalisayan at kabutihan ay maagang itanim sa kaluluwa, at hahanapin ng kabataan ang lipunan ng mga nagtataglay ng mga katangiang ito. Ang halimbawang itinakda ni Isaac, hindi dapat kalimutan ng mga magulang ang kanilang sariling pananagutan para sa kaligayahan sa hinaharap ng kanilang mga anak. Ang paggalang ni Isaac sa paghatol ng kanyang ama ay bunga ng pagsasanay na nagturo sa kanya na mahalin ang isang buhay ng pagsunod. Si Isaac ay lubos na pinarangalan ng Diyos sa pagiging tagapagmana ng mga pangako kung saan ang mundo ay pagpapalain. Gayunpaman nang siya ay 40 taong gulang, siya ay nagpasakop sa paghatol ng kanyang ama sa paghirang sa kanyang karanasan, may takot sa Diyos na lingkod na pumili ng mapapangasawa para sa kanya. At ang resulta ng pag-aasawang iyon, gaya ng ipinakita sa kasulatan, ay isang magiliw at magandang larawan ng kaligayahan sa tahanan. Dinala siya ni Isaac sa tolda ng kanyang ina na si Sara, at kinuha si Rebecca, at siya ay naging kanyang asawa, at minahal niya siya, at naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina. Magiging maunawain ng matalinong mga magulang, dapat bang piliin ng mga magulang? Itanong mo, ang makakasama ng walang pagsasaalang-alang sa isip o damdamin ng anak na lalaki o babae. Inilalagay ko ang tanong sa inyo ayon sa nararapat, dapat bang pumili ng makakasama ang isang anak na lalaki o babae nang hindi muna kumukonsulta sa mga magulang? Kung ang gayong hakbang ay dapat na materyal na makakaapekto sa kaligayahan ng mga magulang kung mayroon silang anumang pagmamahal sa kanilang mga anak. At dapat bang ang batang iyon, sa kabila ng payo at pagsusumamo ng kanyang mga magulang, ay magpatuloy sa pagsunod sa kanyang sariling landas? Sumasagot ako ng desidido, hindi kung hindi siya mag-asawa. Ang ikalimang utos ay nagbabawal sa ganoong kurso. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay hamaba sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Narito ang isang utos na may pangako na tiyak na tutuparin ng Panginoon sa mga sumusunod. Ang matatalinong magulang ay hindi kailanman pipili ng makakasama para sa kanilang mga anak nang walang paggalang sa kanilang mga kagustuhan. Dito nagtatapos ang seksyon 3, Kabanata 6 hanggang Kabanata 10. Para updated ka sa susunod na seksyon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-follow sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.